Tama naman si Congressman Judah Sidre na unahin talaga dapat ang impeachment bago ang flood control cases. Bakit? Kasi pag yan naging presidente, absuelto ang mga kaibigan yan. Natutoong kasabwat ng flood control projects, mga mi. At bakit? Akala nyo ba nag-start lang yung flood control project ng 2022? Hindi. Nagsimula yan nung panahon ng tatay niya. Oo, mahal ko si PRRD, pero yan ang totoo. Kahit siya mismo pinag-usapan niya ang eskandalong yan dati. Wala lang talagang nagawa kasi mga kaibigan naman niya ang kasabwat. Kaibigan niya na ngayon ay dikit na dikit kay Sara kasi syempre, pag naging presidente yan, absuelto sila sa pagnanakaw nila. Ang mga totoong magnanakaw. Kaya dapat unahin talaga ang impeachment, no? Linisin talaga dapat, unahin talaga dapat siya kasi kasabwat rin yan. Hay, sus, Ginoo. Nagtuura mugdi. Kaya kung ako sa inyo mga be, gising-gising din pag may time. Impeach her na nga para matapos na tong gulo na to. Unang-una mga kababayan, sang-ayon po ako dito kay Jam Magno na dapat pong unahin ng impeachment trial. Pero linawin po natin, hindi po binaliwala, hindi po inihinto at hindi po isinantabi ang flood control corruption hearing. Wala lang pong blue ribbon hearing mga kababayan. So linawin po natin mabuti kasi ito po yung narrative ng mga DDS na parang pinapalabas nila sa publiko na wala na pong flood control corruption hearing, na ito ay kinalimutan na. Hindi po totoo yan. Yung pong hearing sa flood control corruption, dinala na po sa korte. Nasa korte na po at patuloy pong dinidinig iyan. Patuloy pong binubusisi at patuloy pong pinapanagot ang mga dapat managot. Kaya nga po may mga nakukulong. Ang wala lang po mga kababayan is yung Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control. Kita naman po natin sobrang busy ng mga senador. No? So pwede pong mag-resume yan siguro after ng impeachment. Pero hindi po itinigil ang pagbusisi, pagdinig at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control corruption. Kaya nga po may mga nakukulong. At pati na rin sa ibang uri ng korupsyon. No? So burahin po natin sa isip natin na dahil lamang may impeachment trial ay binaliwala na ang flood control, na parang pinapalabas ng mga DDS na si Sara na lamang ang pinagtuunan ng pansin at kinakawawa si Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Again, uulitin ko po, ang wala lamang po, ang nahinto lamang po ay yung Blue Ribbon Committee hearing. Na kung ako naman po ang tatanungin nyo mga kababayan, yung pong Blue Ribbon Committee hearing na yan ay in aid of legislation lang naman po. Hindi naman po yan makakapagpakulong. So, kaya nga po mas mabuti yung ginagawa ngayon ng ombudsman na nagsasampa sila ng kaso sa Sandigang Bayan laban sa mga involved sa korupsyon ng flood control. Kasi yun po ang may kakayahang magpakulong. Kaya nga po nasa korte na yan, no? So, kung tutuusin, kung ako tatanungin nyo, kahit nga po wala ng Blue Ribbon Committee hearing, kasi in aid of legislation lang naman yan, pero importante rin yan, ano? Pero kung ako pang tatanungin nyo mga kababayan, tama pong ginagawa ng ombudsman, ng gobyerno, na nagsasampa po ng kaso sa Sandigang Bayan dahil yung po talaga ang makakapagpakulong. Kaya kita nyo naman, nakulong po si Jinggoy Estrada, yung mga district engineers, at saka yung mga taga-DPWH na sangkot po sa flood control corruption. No? So wag po tayong maniwala dun sa narrative ng mga DDS na wala na, kinalimutan na ang flood control corruption kasi nag-focus na at kinawawa na si Sara Duterte. Hindi po totoo yan, mga kababayan. At pasensya na po sa mga hindi sasang-ayon, pero ako po pagkatapos po ng impeachment trial ni Sara Duterte, lilinawin ko po ito, no? Sorry po sa mga hindi sasang-ayon. Pagkatapos po ng impeachment trial ni Sara Duterte, mananawagan po ako na ipakulong si Joel Villanueva at si Chis Escudero dahil sangkot po sila sa flood control corruption, mga kababayan. Binanggit po ang pangalan nila, if I'm not mistaken, ni Bernardo na tumanggap ng limpak-limpak na salaping kickback or komisyon or kung ano man ang tawag nila doon. No? So, yan po tahasang sinabi ni Bernardo. Bernardo ba ang pangalan noon nung nagbulgar? Na pinangalanan si Chis Escudero at si Joel Villanueva. So, para po sa akin bilang ordinaryong Pilipino, may atraso pa rin po yung dalawang yan sa atin. At dapat po silang managot. Dapat po nilang patunayan na sila'y inosente. No? So yan, after ng impeachment trial, yan naman sila ang isusunod natin mga kababayan. Huwag po tayong pumayag, no?
Hindi porket ngayon ay talagang nakikipagtulungan sila sa atin para malaman natin ang totoo patungkol kay Sara Duterte, sa mga katiwaliang ibinabato kay Sara Duterte, hindi porket sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi ibig sabihin nito ay hindi na sila mananagot. Sa mga katiwalian naman na ibinabato sa kanila, patunayan nila na sila ay inosente. No? So mananawagan tayo dyan, hindi po pwedeng si Jinggoy, si Bong Revilla, si Marcoleta, at saka yung mga district engineer, sila Diskaya, ang mananagot dito. Kung tatanungin nyo si Bonoan dapat nakakulong yan Hindi yan dapat gawing state witness. Pero kung mas makakatulong siya bilang state witness para mas marami pang malalaking politiko at malalaking pangalan ang mabulgar na sangkot dyan, sa flood control corruption, edi go ahead, maging state witness ka. Pero ibalik mo lahat. Kung umabot ng bilyon ang ninakaw mo, Bonoan, ibalik mo lahat yan sa taong bayan, sa gobyerno, para magamit sa taong bayan. And then, ibulgar mo ang lahat ng nalalaman mo. Dapat po ganun, mga kababayan. And tama po si Miss Jam Magno, no? Dapat talaga, impeachment trial ay unahin, no? Sang-ayon ako doon. Pero again, hindi po pinapabayaan ng flood control corruption. Yan po ay binubusisi, dinidinig at pinapanagot ang mga dapat managot. Pero dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, dapat po nating malaman ng totoo. Dahil kung siya po ay hindi mai-impeach at manalo siyang presidente sa 2028, dilugot tayo kung totoo ang lahat ng paratang sa kanya na hindi natin nalaman ng totoo. Hindi po ba, mga kababayan? Mabibigat po ang paratang. Bribery, ill-gotten wealth, di umano'y tumatanggap ng malalaking halaga ng salapi or pera mula sa mga D-Lord, confidential fund na nalustay di umano, at yung pagbabanta sa Pangulo kay FL at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. And ako pa magiging honest, no, sa mga loyalists. Ilang beses po na dinadawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez dyan po sa issue ng flood control. Kung ako po tatanungin nyo, paimbestigahan din. At saka, kung kinakailangan at may makitang mabigat na ebidensya, di ipakulong din. No? Para po lahat fair and square tayo dito. Wala po tayong poprotektahan dito. Ang poprotektahan lang po natin ay ang kapwa natin Pilipino at ang bansa natin, mga kababayan. Kasi at the end of the day, kung inosente din naman si dating Speaker Martin Romualdez, his innocence will protect him from being jailed, mga kababayan. Pero kung meron ding mabigat na ebidensya laban sa kanya, ang nakikita ng ombudsman, wala po siyang magagawa. Sasampahan din siya ng kaso sa Sandigang Bayan at maaari din siyang makulong. Kasi di ba mapapaisip ka naman talaga, mga kababayan, sanggang dikit sila ni Saldico. So kung si Saldico ay nagtatago dahil nakikita natin na guilty siya at meron siyang kinatatakutan na makulong siya, so kung meron man po siyang involvement dyan sa flood control corruption na iyan, hindi po malayong sabit din si dating Speaker Martin Romualdez, no? Kung may mabigat na ebidensya ang ombudsman, wala pong magagawa tayo, wala pong magagawa si Speaker Martin, masasampahan siya ng kaso. Pero again, kung siya naman talaga inosente at the end of the day, mapapatunayan yan at hindi siya makukulong. No? So yun lang naman, mga kababayan. Wala po tayong poprotektahan, wala po tayong kikilingan. Ang poprotektahan lang natin at kakampihan ay ating mga kapwa Pilipino at ang Pilipinas. Lahat po ng magnanakaw, lahat po na may sabit, dapat pong busisiin at imbestigahan. At kung kinakailangan, ikulong at panugutin at bawian ng mga ari-arian kapag napatunayang nagnakaw sa mga Pilipino. Kahit sino pa yan, kahit saang galing kampo pa yan, kahit pa sa kampo ng mga Duterte, kampo po natin, mga kakamping at ng mga loyalists, wala po tayong poprotektahan. Kapag napatunayang nagnakaw, ipakulong. Ganun lang po kasimple. Maraming pong salamat sa panonood.